Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating makasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinahulugan niya. Pinupuri ka namin, inaraman ka namin, sinasamba ka namin. Isasalamatan ka namin. Ang iyong kapurihan, Panginoon Diyos, ahilan namin, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo buko na anak, aming Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ng mga kasalanan lang sa libutan. Nanangaling
ikaw na naluluklok sa maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, Jesucristo, ang kasama ng Espiritu Santo, sa kinaalang Diyos Ama. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayin mo ngayon sa iyong kagandahan loob upang sa pagsambalataya sa anak mo si Kristo. Makakamtan ng kalaya at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa Hebrew. Sinabi nila, mga babaeng balo, sapagkat nila ay napapabayaan sa pag-araw-araw pamahaging at ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi na ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasama ninyo na pitong lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol namin ang buong panahon na panalangin at pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ang Espiritu Santo. At sina Felipe, Procoro, Nicanor, Simon, Parmenas at Nicolas, taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaism. Iniharap sila ng mga apostol, sila pinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at sa sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging ang mga saserdoteng marami ang sumasampalataya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayo'y masunuring magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat awit ay saliwan.
Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na inatinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa sayon ng isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasalutan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapan ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay marami ang silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroon ako pang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroroon ako at may paghanda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ako ay kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon kilala ninyo siya at inyong nakita
sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Hindi yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, pakita mo sa amin ang Ama? Di ka ba naniniwalang ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kaniyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, o ay suma sa Ama, at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala, sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang Diyos, palakpakan po natin siya. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Sa mga mahal natin sa buhay na nanonood sa atin, Facebook Live, lalo tigit ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Saan po kayo naroon, patuloy kayong ingatan ng ating mapagmahal na Diyos. Naranasan na ho ba ninyong maligaw? At anong ginagawa ninyo pag kayo'y naliligaw? Ang inyong lingkod ay kasama sa mga naligaw din. Alala ko ho, nung isang taon, kami galing ng Batangas City sa simbahan, may affair ho kaming pinuntahan. Kami ho ay dumiretso sa Bawan. Tama ko si Father Roland, saka si Father Joe. Si Father Joe po ang driver. Kami ho yung magpapatahin ng clerical. Clerical, yung sinusuto ng pare, yung t-shirt na may puti din eh. Pinapasok. May magaling daw magtatahi doon. Ay di kami ho'y doon dumaan, maybay kami, di ho kami dumaan sa bypass road, bago na ho diyan. Ay nung pabalik, sabi ko siya, hindi na tayo dadaan sa bypass, tayo makakalapit, iwas traffic. Sabi na ba, sige, alam mo gandaan doon, nabayo naman, kahit pikit, alam mo kung daan diyan. Bay kami, sabi Padre Joe, ikaw ka na diyan, siguradong hindi, bypass road na. Bawan, sigurado yan. 10 minutes. Ito kami, kwentuhan. Yan. Paano ba? Ay, di yata dito ang daan. Hindi. Maniwala ka sa akin. Kahit pikit, alam ko daang ito. Yo, diretso. Ay, 20 minutes na. Di pa kami nakakabot ng bypass road. Hindi, basta diretso ko lamang. May napansin ni Father Roland. Bakit ito padilim na ng padilim, pakipot na ng pakipot ang daan? Alay, may ginagawa lamang diyan. Dumiretso ka lamang, Father Joe. Di diretso. Naka po, 30 minutes na. Pagdating namin doon, dead end. Balik uli kami. Lesson. Kapag naliligaw, pwede ka namang bumalik. Yung iba, pag naliligaw, sisihang-sisihan. Sinasabi ko na eh. Wala ka namang sinasabi. Nung naaligaw na lamang, saka mo sinabing mali ang daan. Kayo siguro ay mga naligaw na rin. Pamilya, magkakabarkada. At yung iba, sige, check na natin para hindi maligaw. Gamit ng application. O Waze. Waze. Minsan naman ang waste of time. Sa halip na ikaw ay makarating ka agad, kung saan ka pa pinasisikot-sikot. Yung iba, sabi, reliable, sige, gamit Google Map. Yan. Pero pag alam na ang daan, ay tinagagamit nito.
Hirap naman ho talagang maligaw ng daan, pero ang pinakamaganda, pag naligaw ng daan, ibabalik tayo. Kaya yung tanong dito ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam ang daan. Paano kami pupunta sa sinasabi mo? Ang iniisip kasi ni Tomas, na daan, papunta sa Ama, ay ang lugar. Sinasabi ng ating Panginoong Yesus, ang pupuntahan niya ay hindi lamang lugar, sapagkat sa Diyos Ama. Ibig sabihin, ang pupuntahan at sinasabi ng ating Panginoong Yesus ay yung ating relasyon sa Diyos Ama. Kaya yung mga naliligaw din ng landas, ibang daan ang tinatahak. Likong daan man iyan, naaligaw man kayo, pwede namang bumalik at pumunta sa tamang daan. Kaya din naman humpare, naaligaw, magmimisa daw sa isang simbahan. First time niya maimbitahan doon. Nagpakrudo, nagtanong sa gasoline station, gasoline boy, Utoy, saan ka dito yung simbahan? At ako'y magmimisa, do'y tuturo ko ang daan papunta sa Ama, papunta sa langit. Sabi ng gasoline boy, Father, parang ako hindi naniniwala sa inyong kayo ay pare. Yun nga ang papuntang simbahan ay hindi ninyo alam. Ay yung pa kayong papuntang langit. Yan. Kaya, ano ba yung itinuturo namin sa inyo? Saan ba namin kayo dinadala? Sana ho ay sa tamang daan. Sana ho ay papunta sa Ama. Sa isang magandang relasyon. Dalawang tanong din naman ni Felipe. Sabi ni Felipe kay Jesus, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ng Ama at masisiyahan na kami. Di pa rin lubos na maunawaan katulad ni Tomas. Itong si Felipe, di pa rin niya maunawaan ang Diyos Ama. Kahit ang sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Kung ano ang aking ginagawa, ayun na rin ang ginagawa ng Ama. Kung hindi man kayo maniwala sa aking mga sinasabi, ay maniwala kayo sa aking mga ginawa at gagawin pa. Sapagkat anong gusto ni Felipe? Physically, gusto niyang makita ang Ama at siya daw ay masisiya. Meron ng mga tao na gustong-gusto nilang makita. Kaibigan man yan, kamag-anak man, iniidolo man. At kapag nakita nila ito, sila ay nasisiyahan. Sila ay natutuwa. Sa mga kabataan, sa mga mahilig sa concert, kahit malayo, mahal ang ticket, dahil idolo, ang banda na ito, ang K-pop na ito, ang mga grupo na ito, pupuntahan. Sa mga mahilig sa basketball, kahit gano'ng kalayo, manunood at manunood sapagkat iniidolo nila sapagkat siya ay nasisiyahan. Yung mag-asawa, matagal hindi nakita. Pag nakita, wow, siyang-siya. Nasisiyahan. Yung 2 araw na hindi magkita at pagbalik, nasisiyahan. Yung iba naman, tuwan-tuwa pag wala ang asawa at lalong nasisiyahan. Bakit? Sapagkat umay na laging kasama. Kaya para sa atin, sabi ni Felipe, masisiyahan ako. Naliwanag ni Jesus. Ang tinutukoy mo'y kakaiba sapagkat eto na nga ako. Ako at ang Ama ay iisa. Sana ang goal din natin sa buhay ay makita ang Ama. Hindi lamang ho yan physically, sapagkat hindi naman ho natin nakita ang Diyos Ama. Kahit si Jesus, hindi ho natin nakita. Pero bakit kayo nasimba? Pero bakit kayo naniniwala? Sapagkat yan ay bunga ng inyong pananampalataya. Bunga po yan ng ating pananampalataya. Sa unang pagbasa, si Jesus, mamaalam na sa kanyang mga alagad. Siya aakyat na sa langit after 40 days. Pinagpatuloy ng mga alagad ang kanyang misyon. Ngayon may problema mga apostolis na ito. Dumadami ng komunidad. May 2 grupo, ang mga Hudyo at ang tinatawag ng mga Helenista.
Sino mga ito? Mga Jews speaking Greek. O kaya sila yung mga converted. Sila ay mga Hudyo pero nagsasalita ng wikang Griego. Ngayon may problema. Sabi ng mga Hellenista, ng mga nagsasalitang Greek, sabi, napapabayaan niya tayong ibang mga balo. Hindi na nabibigyan ng pagkain. So anong ginawa ng mga apostoles? Pumili sila ng isang ministry para sa mga deacon para hindi magkagulo ang mga tao at mabigyan kung ano ang kanilang pangangailangan. Yan ho ang misyon din ng simbahan. Ang simbahan ay isang komunidad. May problema, kailangan solusyonan. Ngayon, dumadami na ang mga tao. Hindi na kaya ng mga alagad ng mga apostoles. Pumili sila. Sa ating simbahan, ganun din. Kaya tanong panawagan namin, panawagan din, sana naman ay ang inyong mga anak, kung gusto magseminaryo, ay huwag nyo na akong pipigilan. Kung ang inyong mga anak ay gusto magmadre, huwag na ninyong pipigilan. At kung inyong asawa ay gusto pa magpare, ay pigilan na ninyo. Eh, nung gagawin yan doon, baka pagpasok niya doon, retired na kaagad. Madami na ho. Kaya ang dami ng misa. Minsan kulang pa rin ho ang mga pare. O kayo, nagre-reklamo kayo. Reklamo kayo minsan. Pag napunta na yung ibang simbahan. Bakit doon, Father, katatanda na ng mga pare? Bakit doon, karamihan sa mga pare matatanda na kahit sa ibang mga simbahan? Paano kayo? Ayaw naman kayo mag-contribute. Ayaw naman ninyong i-share ang inyong mga anak. O reklamo kayo, hindi lang naman sa mga pare. O reklamo kayo. Father, bakit dyan sa ating simbahan, karamihan sa mga lay minister ay matatanda na? Ay bago pa naman makapunta diyan sa baba, ay tapos ng 2 kanta eh. O kaya ano sabi ko, o mga lay minister ha, pagdadabang-dabang na, ama namin pa lamang, maglakad na kayo papunta sa gitna. Para pagdating na komunyon, eksakto na. O reklamo kayo. Reklamo na reklamo. O kung kayo naglelay minister, ay kung kayo ay nasali sa mga, kung kayo nasali sa mga organisasyon, o reklamo kayo minsan, ay kasasama naman ng kwar. O kung kayo nakakanta. Tiga. Kasi, nasan yung ating participation? Sapagkat dumadami na tayo. Yan ang solusyon ng mga apostoles, ng mga alagad. Pumili sila ng ibang tao at yan ay may patnubay ng banal na Espiritu Santo. Ayaw na kayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kanaroroon na ng mga yumao, nang may ikatlong araw na magbuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Natitipon dito sa harap ni Kristong muling nabuhay ang ating daan patungo sa Ama. Panatag tayong umasa sa Kanyang walang takdang pagmamahal sa atin. Kaya nga, pakumbaba natin idinudulog sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa mga pangailangan sa katauhan ang inyo pong itutugon. Panginoong Hesus, akayin mo kami sa Ama. Panginoong Hesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa simbahang panlahat na pamayanan ng mga disipulong nakapaligid kay Jesus, ang panulukang bato nawa siya'y maging bukal ng inspirasyon at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa ating Santo Papa, sa ating mga obispo, ating kura paroko, at iba pang pinunong espiritual, nawa maipakita nila sa atin ang kabanalan ni Jesus
at gabayan nila tayo sa ibayong pakikipagkaisa sa Ama. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa lahat ng wala ng direksyon sa buhay, nalilitot pinanghihinaan ng loob, matagpuan nawa nila sa mga turo ng sipahan at sa ating mabuting halimbawa ang kailangan nilang pamatnubay at pampalakas loob. Manalangin tayo. Panginoong Panginoong Hesus, Hesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa mga may malubhang karamdaman at malapit ng mamatay, matagpuan nawa nila sa mga pangako ni Jesus ang sandigan ng kanilang pag-asang mabuhay, magpakailanman sa tahanan ng Ama. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa bawat isa sa atin at sa ating pamayanan sa parokya, nawa manatili tayong nagkakaisa sa pagmamahal ni Jesus na siyang panulukang bato ng ating gusaling espiritual. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, akayin mo kami sa Ama. Tahimik nating ipanalangin ng ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, akayin mo kami sa Ama. Diyos na aming Ama, pinasasalamatan ka po namin sa kalubong buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo na iyong anak at aming kapatid. Lahat nawa ng aming isip, salita at gawa ay umalinsunod sa iyong kalooban at magatid sa amin sa kagalakan at sa tahanan mo kasama ni Jesus at ng banal na Espiritong isang Diyos magpakailanman. Amen. Pwede na pong tumayo ang may nais mag-alay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayong mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan na ngayong mga kalabat ng aming alay, kami po ay pinapagsasala mo sa iyong buhay na namumukod tangit walang kapantay.
ipagalubong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa paghahay ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinag-aharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay ni sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Kaya pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na.
Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Pong San Jose na ating ding patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal, na namuhay disdaigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Nagbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga minamahal ko mga kapaldo po, ang kordero ng Diyos, tong Kristong muling nabuhay, siya nag-aalis sa makasalan sa libutan. Palad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, mga iyo'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago ng dudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa lahat ng nakisa nating banal na pagdiriwang sa umagang ito. Sa mga nag-serve po, maraming salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin, kasama na po inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang misa'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.